everyone! I'll be doing a first impression review nitong Revlon Colorstay Whip. And at the same time, I will be doing a comparison with this Revlon Colorstay Liquid Foundation. So, para ma-compare ko kung which is better for me. On the right side of my face, I'll be using Revlon Colorstay Whip. And sa left side naman is itong Revlon Colorstay Liquid Foundation. Ngayon ko lang napansin, parang magkaiba yung shade na nakuha ko. Dito sa Colorstay Whip, I have nude. And then this one naman is fresh beige. Pero tingnan natin kung pwede natin remedyon, kung pwede kong solusyonan. Ngayong summer, ang aking go-to foundation is Revlon Colorstay. Kahit pawis na pawis ako, it's still good. Ito siya. Babasagin. Ito, masasabi mo kagad na hindi siya travel-friendly. Labas parang ang light niya, pero sa loob hindi pala. It wears up to 24 hours, pero syempre hindi ko siya susuotin for 24 hours. Buildable to full coverage. It's talc-free and paraben-free. Bouncy whipped formula feels ultra light and silky smooth. So, dito sa right side of my face, I will be using itong Revlon Colorstay Whipped. And gagamitin ko lang is my fingers. Ayoko ng smell niya. Amoy kamot. Naalala ko yung OR. Operating room. Amoy, ano yung panlinis operating room? Yung panlinis nila, ini-spray nila after ng surgery. Nakalimutan ko na. Ang dali niyang i-apply sa skin. Yun nga lang, parang ang light nito sa face ko. First layer, konting-konti lang yung nilagay ko. Ito na siya. With the first layer. Okay, let's see if mag-cover niya yung blemishes ko. Maganda naman yung coverage na and it doesn't feel sticky. Yun ang importante sa akin kasi I have oily skin. Hindi nyo na kailangan ng setting powder dito kasi it has matte finish. Pero, syempre, gagamit ako ng setting powder because I don't trust my oily skin kasi for sure, after 1 hour, mag-oil up ako. Lalo na sa init ng panahon dito at sa humidity ng Pilipinas. Good luck. Ilalagay ko na muna itong Revlon Colorstay Liquid Foundation dito sa kabilang side so I can compare. This is the side na merong Colorstay Whipped. And then this is the side na yung Revlon Colorstay na Liquid Foundation. Doon muna tayo sa pakiramdam, okay? They are almost the same. Wala akong ma-notice na difference between the two. When I feel it na hindi hinahawakan, parang I can feel na mas thicker itong side na to na merong whipped. Yeah, mas smooth at mas velvety yung finish nitong kabila, nitong whipped. Yung coverage na, almost the same lang din nung liquid foundation. Ngayong nag-set na siya, I think, 20 minutes na since I applied. Hindi na siya ganun kaputi compared kanina nung pagka-apply ko. Usually, may mga foundation, kung ano yung itsura niya. Pagkalagay ko, kung anong color niya, yun na siya. Pero, I think this one, it oxidized. Let's see if magsasettle pa sa skin ko yung whip foundation kasi parang hindi ko type yung color niya sa skin ko. Kahit gawan ko na, hindi ko maremedyohan eh. Let's see if magto-tone down. Papantay pa siya sa skin tone. Gusto ko yung finish nitong whip foundation compared dito sa isa. Mas smoother itong side na to. Although I can say, mas thicker. Mas gusto ko yung feel nito. Ang ita-test out na lang natin dito is yung longevity kasi talagang yun ang importante sa akin. It's now 8:41 and I will be back later for an update. I'm gonna show you a picture with flash. Talaga expected ko na yan. Hindi siya maganda for picture taking na may nagagamitan ng flash. But in real life, ang flawless tingnan, ang ganda tingnan ng skin ko. Looking at myself sa salamin, parang alam ko talaga naka-foundation ako. This is medium to full coverage foundation. So, I'll be back later. It's now 1:10 and oily na yung T-zone ko here at saka here. And actually, napansin ko nga, nagpantay na yung color niya, no? Hindi na ganun kaputi yung right side. So, as expected, okay pa rin yung foundation and I can still see yung aking bronzer at saka blush on. Let's try kumuha with flash. Yung
oil sa face ko, kitang-kita. So, magbablot lang ako. Tatanggalin ko lang yung oil sa aking face, but hindi ako magre-retouch kasi okay pa yung foundation niya, okay pa yung, parang hindi ko pa naman kailangan mag-powder. Natanggal ko na yung oils, both sides of my face. Sabay naman silang nag-oil up. Can't notice a difference kung which part yung mas oily. Pareho lang eh. Mas gusto ko pa rin yung feeling ng whip. I think yung thickness niya nakatulong. Pero yung thickness niya, in a good way naman, hindi yung thickness na nakakairita. Kasi merong thick nga, at the same time, malagkit. But this one, it's thick, but it feels like parang soft and smooth and it's matte. Kaya, wala akong problema. It's 8:25, so 12 hours kung suot itong foundation. And ito na ang sagot sa kahirapan ng Pilipinas. Ito na yung result ng 6 hours na walang blot, walang retouch. Actually, hindi ako nag-retouch. Kahit isang beses, mula nung nag-apply ako ng foundation. Nag-blot lang ako nung 5 hours in. Tanggal ko na yung oil sa aking face. Ito na. So, 2 blotting paper yung nagamit ko. Nakakahiya. Actually, nahihiya ako pag pinapakita ko yung oil na nakukuha ko sa face ko. Pero, that's reality. Yun ang kagandahan sa Revlon Color Stay kasi you really don't have to retouch with powder. Based on experience, tatanggalin ko lang yung oil and okay na siya. Siguro nakakatulong din yun sa pag-maintain kasi pag pinagsama mo yung powder and yung oil, parang hindi magandang combination yun. It could clog your pores, diba? Although medyo mahal siya, pero yung quality naman, you know, if we're talking about the quality at saka yung value for your money, sa longevity, almost the same. But, ang na-notice ko lang talagang difference sa kanila is mas smooth pa rin tong whip side. Actually, napansin ko na yun nung pag-apply ko pa lang sa kanya. Para siyang foundation and powder in one. I like the feeling, although it's thicker than the liquid foundation one, mas bet ko yung feeling niya sa face. So, ang conclusion ko between the two, if I am to choose, pang madalian, I will choose the Revlon Color Stay Liquid Foundation. Pero, I would choose the whipped one para sa sulit. Yung para masulit mo talaga siya. Contains, nga pala, I forgot to say, it contains 23.7 ml of the product. I doubt na maubos mo talaga agad to. Ito nga lang ako kumuha sa takip niya. Sobrang tipid niya. And yung coverage niya, sa isang layer lang, panalo kagad. You really don't have to use concealer. If I am to choose kumbaga yung tagal na magagamit mo siya, siguro kung sa buwan, hindi yung tagal sa buong araw yung tagal, yung buwan, kung gaano tatagal siya sa'yo. I think mas tatagal sa'yo to kasi matipid yung paggamit, yung pag-apply. If you are beginner sa foundation, maganda to kasi you will only use your finger, hindi mo kailangan ng skills, yung blending skills. It comes in 16 shades, so maraming pagpipilian. Yun nga lang, yung white cast, another thing, pagdating sa Revlon Color Stay, wag na lang kayong magpa-picture ng may flash. Yun lang yun. This one is very good pang summer talaga. Tsaka sa ating weather dito sa Pilipinas, perfect itong Revlon Color Stay. It has SPF 6 and this one has SPF 20. So, mas may sunscreen protection ka na. Available naman siya sa mga department stores. It is, last check ko nung isang araw, it's 975 pesos. But, if you get it online, 625 pesos only from All About Beautyholics. Ilalagay ko yung link down below. So, ang laking difference nun, 300 pesos or kulang-kulang. Ang laking difference nun, diba? I hope I made a point yung difference silang dalawa. So far, kung anong foundation ang the best para sa oily skin at ngayong summer, I would highly recommend Revlon Color Stay. I hope naging helpful sa inyo tong review na to, and comment down below if you have questions, and if you want to share your personal experience with these foundations, please comment lang kayo sa baba. See you again next time. Bye!